Sino mang hindi susunod sa kay Jing Kapil ay tanggalan ng trabaho. Ito ang Istorya Pinas. Mayor Jing Kapil. Tapos na ba ang pagiging mayor ni Mayor Jing Kapil matapos masabon ito ng maigi noong nakaraang hearing sa Kongreso tungkol sa illegal na pugo sa ating bansa? Oh my God! Grabe to. Matapos ibinulgar ni Toto Kausing ang baho ni Mayor Jing Kapil kung saan hindi lang daw pala sa pugo ang kagaguhan, ngunit pati sa pagka-mayor nito. Ayon pa ng dating girlfriend di umano ng kapatid ni Mayor Jing Kapil na ang mga manggagawa di umano sa munisipyo ng Porac ay ginawang keyboard warrior kung saan ang trabaho ng mga ito ay bantayan ang social media kung meron bang sumisira o dumudungi sa pangalan ni Mayor Jing Kapil, at pag hindi daw sumunod sa utos ng mayor ay tatanggalan ito ng trabaho. Ano ka ba, mayor? Panay tago mo sa baho mo pero malingasaw na sa buong Pilipinas na parang iisa lang ang lugar ng kinalakihan nyo. Ni suspended mayor, alis go, at kinarir mo naman ata ang pangalang Jing Kapal, Mayor Jing Kapil. Ayon pa ni Engineer Toto Kausing, notnokan ng kasinungalingan nitong Mayor Jing Kapil na hindi nito alam ang tungkol sa pugo sa Porac, Pampanga. Sino-sino pa ba ang magiging sangkot sa illegal na pugo sa ating bansa? Kailan ba madidinig ng Pangulo ang hinaing ng mga Pilipino na pag-total ban ng pugo sa ating bansa? Totoo ba na marami ang mga bigating opisyal na maapektuhan nito? Ayon pa ng ibang netizen, dapat i-freeze lahat ng ari-arian itong mayor at kasama nito si Lito Lapid. Ang nakapagtataka, bakit hindi nila tanungin ng mga senador si Lito Lapid? Isama nila ang provincial director ng PNP at hipi ng Porac. Kaya nga hindi mawala ang korupsyon. Ibalik nyo ang death penalty. Unfair sa mga Pilipino ang batas sa mahihirap. Kapalan na ng pagmumukha talaga itong mga politiko. Kahit mapahamak ang bansa, basta makapagnakaw lang. Kasuhan ng Mayor Kapil at tanggalin sa trabaho. Korupsyon, mayroong ebidensya. Ang mangyari, ang ating gagawin ngayon, magdidiscuss tayo sa mayor ng Porac, Pampanga. Ay ang nagbigay sa akin ng informasyon ay walang iba kundi yung dating girlfriend ng kapatid ni Mayor Jing Kapil. So, ang dating girlfriend, okay lang ba? Babanggitin ko? Huwag mo na, hindi pa ako nakapagpaalam sa iyo. Hindi ko lang banggitin pangalan, basta dating girlfriend na lang. Siya mismo nagsumbong sa akin na itong si Mayor Jing Kapil ay sa ngayon, ang ginagawa niya, lahat po ng job order workers. Alam niyo ba ang job orders? Kapag ikaw kinuha na trabahante sa munisipyo or sa city, ay ibig sabihin, hindi kayo regular na employee. Ang tawag sa inyo, job order. Kung job order kayo, parang contractual lamang kayo. May sweldo kayo kada buwan, pero usually 6 na buwan lamang po kayo. So ngayon, dahil job order kayo, ang dali niyong tanggalin sa trabaho. At para manatili ang trabaho nila sa Porac, Pampanga, ang ginagawa ni Mayor Jing Kapil ay may utos sa kanila na kailangan magiging keyboard warrior sila. Wala silang atupagin kundi magbantay sa Facebook kung sino ang tumitira o sumisira kuno kay Jing Kapil. At ang lahat ng sumisira ay pukpukin nila ng galit. Aawayin nila sa Facebook. So ganun po ang ginagawa ng mga tao ni Jing Kapil. So ngayon, sino mang hindi susunod sa kay Jing Kapil ay tanggalan ng trabaho. At kung sino man ang magko-comment, tanggal din. So ganun po. At ang ibang mga tao na hindi empleyado pero basta makilala na taga Porac at kung mabasa ang kanilang mga comment, sila po ay ihaharas ni Jing Kapil. Ganon po kapraning na si Jing Kapil ngayon dyan sa Porac. Ang kwento pa sa akin ito ay, di ba sinasabi niya hindi pa raw siya nakapasok ng pugo at saka sinasabi niya ay hindi daw sila pinapasok ng pugo. Ay hindi po totoo yun. So susunod, isisiwalat ko kung anong ginagawa niya patungkol dyan. At kung bakit, ang katotohanan dyan ay magugulat kayo.
So ngayon, sabi ng aking informante, hindi pa ako nagpagpapaalam sa kanya, hindi ko babanggitin ang pangalan niya. Sinasabi niya rito na sana isiwalat ninyo ang katarantaduhan ni Mayor Jing Capil dito sa Purak. Tikom bibig mga tao. Gusto niya manduan na tinatakot na kagaya ko. Pinabarangay nila twice na for just commenting sa issue. Aba, biro mo si Jing Capil, Mayor ng Purak. Pinapabarangay ang lahat ng mga taga-Purak na magko-comment laban sa kanya dahil sa pugo. Saan ka makakita? Mayor nagpapabarangay? Di ba mas mataas pang posisyon niya sa barangay? Aba, Mayor Jing Capil, bakit mo pinapabarangay ang mga kababayan mo, mga kabalin mo? Kaya ngayon mga kabalin mo dyan, tiko mabibig, pero galit ang mga dibdib. So, pinabarangay nila siya. Itong nagre-report sa akin, 2 beses siya pinabarangay nang dahil nag-comment lamang siya sa issue sa pugo. Ang dami nagko-comment din dyan. Noong una, nakayanan ng kanyang keyboard warriors. Nakontrahin, pinupugpog nila, parang kinukuyog nila sa pag-bully-bully. So ngayon, dahil ang nagko-comment, buong Pilipinas, hindi na nila nakaya. Yan ang problema nila. Hindi lamang taga-Purak ang nagko-comment. Marami sa buong Pilipinas nang gagaling. Sabi niya, he also attacked me personally. Yun ang sumbong sa akin, which is, I'm not hindi naman involved po sa issue ng pugo, yung atake. Kasi yung anak ko, pagkatao ko, inaatake ni Jing Capil. Tapos may ginamit pa po yung mga minions niya na photo daw niya na nakahubad yung nagsumbong sa akin. Biro mo, pinalabas na nakahubad, paano pa nilipat-lipat to? Siguro sa pamamaraan ng WhatsApp, sa Viber, siguro sa Messenger. So, pinalabas ng kanyang litrato na hubad. By the way, tapos sabi niya, kumbaga, ang nangyari sa kanya, ginagamit ang photo niya na hubad sa pagbabanat sa kanya. At ngayon, ano pa bang sinabi niya rito? Para ipahiya siya at para tumigil na siya sa pagko-comment laban kay Jing Capil. Sabi niya, katulad po na mag-comment ako sa post regarding pugo, ayun, sumasabay yung mga minions ni Mayor Jing Capil, attacking me personally like yung buhat namin ng anak ko, sino ang tatay at kung ano ang pinagsasabi na drug addict ako at prostitute ako. Kahit hindi naman, nag-dare nga ako na ipatest ko ako, mag-invite ako ng media, hindi naman pumalag. Last po na ginawa niya, yung photo ko po na nakahubad, pinag-edit, ginamit ng minion niya, panglipay at pinalabas na naghubad na siya ng buong buo. So by the way, dati kong boyfriend ang kapatid niya ni Jing Capil at ang pangalan ng kapatid ni Jing Capil ay si Joel Capil na siyang barangay chairman ngayon doon sa Purak at siyang ABC or Association of Barangay Chairman President diyan sa Purak, Pampanga. Tumira din ako sa bahay nila kung saan siya lumaki. Ngayon, sa ibang mga kinwento niya, sa sunod ko na to babanggitin. Pero what is important here is yung pinaggagawa nitong si Jing Capil ay matindi. Ginagamit yung job order employee na tatanggalin ng lahat ng empleyado pag hindi sumunod sa kanya. So, yan po ang ginagawa niya. Okay? So, ngayon, dadako tayo muna sa isang topic pa. Lumalabas po at lumalabas din sa mga salita ng mga tao ni BBM kanina sa hearing sa Senado, sa chairman o sa committee ni Risa Hontiveros at saka ni Win Gatchalian na kinirekomenda ni Al Tengco na siyang chairman ng PAGCOR na ipagpatuloy ang pugo. At sinasabi niya may mga legal naman na pugo at mayroong illegal. Babantayan lang na mahigpit yung mga illegal. Yan ang sinasabi niya. Kuminsan sensible din kasi sabi niya may nag-a-apply na daw sa Pilipinas na mga tinatawag na business process outsourcing office, kumbaga BPO. Na ang BPO na yan ay BPO ng mga Las Vegas Casino, Mexico Casino, mga casino dyan sa Macau, kung saan iba-ibang bansa. Ibig sabihin, nag-a-apply kasi kailangan magbukas sila dito ng opisina dahil marami din daw po na mga Pilipino na tumataya sa casino online doon sa Las Vegas, sa kuminsan diyan sa Macau, kuminsan diyan sa Mexico,
o di kaya sa Espanya, sa Italy o whatever. So yan na po ang trending sa ngayon. Sabi kaya nakikita ko samantalahin ito ni Lisa Araneta Marcos, ni Romualdez na malaking pagkakakitaan para sa kampanya nila sa 2025. So ngayon, kaya nga ang mangyari nito, changing of the guards lang. O inalis ang mga grupo ni Duterte, pumalit sa yung mga grupo ni Romualdez. So kaya mangyari is sagutin mo Le. Kaya mangyari ay ang mangyari ay enter BBM group, exit Duterte group. Kaya mangyari pagdating sa Pogo pinag-usapan. So ngayon nag-condolence pala kay kumpare ko Epipanyo Labrador. Kamamatay lang po ng tatay niya. So, bigyan na lang natin siya kung ano man may itutulong nating abuloy para sa pag-asikaso sa bangkay ng kanyang tatay at may palibing. Condolence pare, tatawagan kita mamaya. Tapos, ito ngayon, tumaas na naman ang antas nitong issue tungkol sa ebidensya na 49 na bangko na kung saan sa abroad na bangko ipinadaan ang deposito ng Miro na Korean company na nanalo sa bidding sa ating COMELEC para sa automated election computer machines. So nagbabayad daw ng mahigit millions dollars. So ang computation umaabot sa 1 billion peso ang suhol sa isang opisyal ng COMELEC. Hindi binanggit ni Rodante Marcoleta kung sinong COMELEC official, pero pumiyok naman si COMELEC chairman George Erwin Garcia na siya ang tinutukoy. Tapos ang ginawa ni George Erwin Garcia ay sumulat siya sa lahat ng bangko sa Pilipinas para kumuha ng certificate para sabihin na wala siyang bank account. Maliban lang siguro sa isang bangko niya na may bank account siya at binigyan daw niya ng go signal na pwedeng usisain ng kanyang bangko para mapatunayan niya na walang perang pumasok pa sa kanya. Ang dali lang niya, abogado, ang galing mo naman ni Erwin Garcia. Ang dali lang palusutin yan. Na kunwari hindi sa'yo pumunta. Kay Andres Bautista ng COMELEC na inappoint ni Noynoy, kumita ng 1 billion, pero ang ginamit, iba ang pangalan ang ginamit. Ganun lang mo po yan. Kaya wag mo na kaming lukuhin, George. Sa totoo lang wala talaga tayong maasahan kung ang COMELEC chairman na ilalagay mo ay abogado ng presidente. Si Presidente Marcos, abogado na si George Erwin Garcia nung nagsampa ng protesta si Bongbong Marcos laban kay Leni Robredo. Ngayon, natapos ang protesta, lumabas na tumaas pa yung lamang ni Leni Robredo laban kay BBM. So, iyan ang abogado niya si George Erwin Garcia. So, kung yan abogado kung abogado siya ni Marcos, sino si George Erwin Garcia para magsabi na ayaw o hindi? He cannot say no to Marcos. He cannot say no to Lisa Araneta Marcos. He cannot say no to Romualdez. Ganun lamang ko siya. Kaya wag na tayo magbulahan dito. Mag-resign ka na, George Erwin Garcia. Ha? Kaya nga, may nakompos akong kanta dahil sa pagiging matigas ang ulo mo eh. Pakinggan mo. Mag-resign ka, George! Mag-resign ka, George! Mag-resign ka, George! Mag-resign ka, George! So, ayan. Sana mag-resign ka na. Kakahiya talaga yan. Ang pwesto, kahit sabihin mo, sa totoo, kahit totoo na hindi ka kumita, ang lahat ng Pilipino ay nag-isip na kumita ka. Kaya wala ka ng karapatan sa opisinang yan. What's the use in serving in office when everybody is suspecting you? Mr. George Erwin Garcia, it's no longer an issue whether you are the brightest person in terms of election law because you are a very good lawyer. But it's an issue of whether or not the people still have trust in you. Kaya nga tinatawag, public office is a public trust. At kung wala ng trust, wala ng public office. Ganun lamang ho kasimple yan, Mr. George Erwin Garcia. Resign! Matindi ka. Ang tigas ng ulo mo. Bakit ka hindi mag-resign? Para papanalunin mo na naman sa 2025 ang mga kandidato ng iyong kliyente ng BBM, kung sino mang ikakandidato niya. Wala nang pag-asa. Kami mga
ultimo na kandidato, kagaya sa akin na wala akong pera. I-manual mo lang yan. I-manual nyo lang. Yan ang pag-asa namin. Kung manual yan ang counting, yun, mas may pag-asa kami. Kumpara sa automatic, automatic din ang pandaraya. Kagaya sa nangyari sa 2022 election, automatic, smartmatic din ang papanalo kay Sara Duterte, kay BBM, sa mga senador na pinangungunahan ni Robin Padilla. Kaya huwag na tayo maglukuhan. At ito naman, ladies and gentlemen, alam nyo ba kung bakit ganon ang ugali ni Duterte? Laban kay kung ang pag-usapan si Bongbong Marcos. Lagi niyang binabara, di ba? Labi niya, tinatawag niya bangag, whatever counts. Bakit? Ibig sabihin po, may nagbibigay ng lakas ng loob kay Duterte. Ano yon? Alam niyo ba kung ano yon? Oh, pare-pareho lang sila ito, pastora, na walang mga delikadesa. Merong secret deal si Marcos at saka si Duterte. Ang secret deal nila, maghati sila sa opisina ng pagkapangulo. Pagtapos ng 3 taon, magre-resign si BBM at aakyat si Sara Duterte na magiging presidente. Kaya tama lang ata si Sara magsabi na designated survivor siya. Ha? Ganun ka mangyari. So, designated survivor, ang ibig pala sabihin, mayroon pala silang secret agreement sa gitna ni Duterte at saka ni BBM na pagtapos niya ng 3 taon, yon, ito na ngayon ang designated survivor. Presidente ka na. Parang gano'n ngayon. Ay, nako. So, sa ngayon, yan lang muna pag-usapan natin. At medyo mataas na rin ang ating oras na kinain. So, Eli Manili, hybrid. Dapat hybrid. Manual ang ano natin, ang bilangan. At electronic ang ating pagkanbas. Pastora, stop Smartmatic or any